Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sheena, 27 taong gulang na ngayon, isang simpleng babae lang naman ako. Walang masyadong arte sa katawan at ang tanging pangarap ko lamang sa buhay simula nung nagdalaga ako ay ang mahalin ng tapat, alagaan at higit sa lahat ay ipagmalaki ng lalaking pipiliin kong makasama sa panghabang buhay. Para sa akin kasi, iba yung pakiramdam kapag alam mong hindi ka ikinakahiya ng taong mahal mo. Yung ipapakilala ka sa lahat ng kakilala niya nang may ngiti sa mga labi. Isa ako sa mga masusugid mong taga-panood at taga-pakinig online, Papa Dudut. Gabi-gabi bago ako matulog, nakagawian ko ng isaksak ang earphones ko sa tenga habang nakahiga para pakinggan ang mga kwento ng mga letter senders mo. Habang nakikinig, hindi ko maiwasang mapangiti at maisip na sana'y balang araw magkaroon din ako ng isang kwento na masarap mapakinggan at may masayang wakas. At heto na nga, oras na siguro para ibahagi ko naman ang sarili kong karanasan. Hayaan mong ibalik ko ang oras, 12 taon na ang nakakalipas. Noong taong 2014, high school pa lamang ako noon. At kung maaalala mo, Papa Dudut, ibang-iba pa ang takbo ng teknolohiya noon kumpara ngayon, na may mga detached screen na smartphone at mabilis na ang internet kahit saan. Noong panahong yon, uso pa ang tinatawag na clan sa text. Nagsimula ang lahat dahil sa mga group text na sinalihan ko. Noong 2014 ay hindi pa naman kasi naganap ang mga group chat sa Facebook at sa totoo lang mahirap ding mag-Facebook noon. Bukod sa mahal ang cellphone na may kakayahang mag-internet, ang mamahal pa ng mga data promo ng mga network. Kaya ang ending, kapag gusto naming mag-open ng account o mag-check ng notifications, kailangan pa namin mag-ipon ng barya mula sa baon namin para lamang makapagrenta ng computer sa computer shop sa kanto. Kaya para sa aming mga kabataan noon, ang text messages talaga ang pinakamura, pinakamabilis at pinaka-importante na paraan para makahanap ng mga bagong kaibigan at makipagkwentuhan. Sa isang text clan na sinalihan ko, doon nagsimula ang lahat. Ang patakaran sa clan na yon ay hindi mo totoong pangalan ang gagamitin mo. Nagsimula lang kami sa mga alias o code name na gusto mong itawag sa iyo ng mga kaklan mo tuwing magpapadala ka ng mensahe. Doon ko kauna-unahang nakilala ang naging asawa ko ngayon, si Andre. Pero Papa Dudut, bago mo isipin na pag-ibig sa unang tingin nito, nag-umpisa talaga kami bilang magkaibigan lamang. Walang mali siya, walang landian. Si Andre noon ay simpleng miyembro lamang din na mahilig magpadala ng mga GM o group message. Madalas sa mga tinetext niya lamang ay mga quotes, mga joke na pampalipas oras o kaya naman ay nagtatanong kung sino ang pwedeng makatambayan sa text
dahil naiinip siya. Dahil pareho kaming aktibo sa clan. Madalas kaming magkasagutan sa mga GM hanggang sa nauwi na ito sa pribadong text o personal na palitan ng mga mensahe sa aming mga numero. Naging napaka-komportableng kausap ni Andre dahil napakagaan ng loob ko sa kanya. Siya ang tipo ng tao na mabilis mong makakasundo. Parang kapatid o matalik na kaibigan ang turingan namin sa isa't isa. Tuwing umaga bago pa ako pumasok sa eskwelahan, madalas mag-vibrate ang keypad kong cellphone dahil sa text niya. "Hoy Sheena, gising na, may pasok ka pa ngayon sa school. Baka malate ka na naman at mapagalitan ng teacher mo." Madalas na text niya sa akin tuwing alas 6 ng umaga. "Oo na, gising na po. Kanina pa akong nakabili ng pandesal. Salamat sa paalala. Protective ka naman pala." Sagot ko naman nang may kasamang ngiti habang nagmamadaling mag-ayos ng uniform. Sa totoo lang, Papa Dudut, naging napakalaking bahagi ng buhay ko si Andre bilang kaibigan. Dahil sa mga panahong yon, may kasintahan ako. Siya si Briner at si Briner ang unang lalaki nagpatibok ng puso ko ng seryoso. Nagkarelasyon kami taong 2013, isang taon bago ko pa man makatambayan at makilala si Andre sa Text Clan. Kung ilalarawan ko si Briner ng mga panahong bago pa lamang kami, siya ang tipon ng lalaki na madaling magustuhan ng kahit na sinong babae sa unang tingin. Mabait siya sa akin, napakalinis manamit. Palaging planchado ang mga damit at walang lukot. At palaging mabango ang amoy. Pero ang pinakagusto ko sa kanya noon, palagi siyang may oras para sa akin. Isang text ko lamang, natapos na ang klase ko, kahit saan siya nanggaling ay gagawa siya ng paraan para samahan ako o puntahan ako. Ramdam na ramdam ko na priority niya ako sa buhay niya noon, Papa Dudut. Dahil nga sa seryoso at buwang tiwala ko kay Briner, madalas kong may kwento ang tungkol sa kanya kay Andre tuwing nagte-text kami sa gabi. Dahil nga kaibigan lang ang turing ko kay Andre, wala akong tinatago sa kanya. Siyang naging takbuhan at sumbungan ko tuwing may mga hindi kami pagkakaunawaan. Away o silusan ni Briner. Alam mo naman, sa isang relasyon, lalo na't medyo bata pa kami noon, hindi may iwasan ang mga tampuhan. Naalala ko pa, may isang gabi na umiiyak ako sa kwarto ko dahil nag-away kami ni Briner tungkol sa mga kaibigan ko. Agad kong pinindot ang numero ni Andre para mag-text. "Andre, nag-away na naman kami ni Briner. Ang higpit-higpit kasi niya sa akin eh. Ayaw niya akong palabasin kasamang mga kaklase ko para mag-group study. Palagi na lang siyang nagsiselos kahit na wala namang dahilan." Makalipas lang ang ilang segundo, nag-vibrate ang cellphone ko at nabasa ko ang reply ni Andre. "Hayaan mo muna, Sheena. Huwag ka nang umiyak dyan. Baka nagwo-worry lang yun sa'yo kaya naging ganyan ang reaksyon niya. Palamigin mo muna ang ulo mo. Tapos kausapin mo na lamang siya ng maayos bukas kapag kalmado na kayong dalawa. Nandito lamang ako palagi kung kailangan mo nang makikinig sa mga rants mo. Matulog ka na, ha?" Ganon si Andre sa akin noon, Papa Dudut. Isang tapat at maasahang kaibigan na walang ibang hinahangad kundi ang makinig at magbigay ng payo para maayos ang relasyon namin ng boyfriend ko. Walang halong porma, walang patago na motibo at walang landi. Talagang naging sandalan ko siya sa lahat ng problema ko. Akala ko nga noon ay mananatiling ganon ang takbo ng buhay ko. May isang kasintahan na nag-aalaga sa akin at may isang matalik na kaibigan sa text na handang makinig sa akin tuwing may mabigat akong nararamdaman. Masaya na ako sa setup na yon at wala na akong mahihiling pa. Ngunit tama nga ang sinasabi ng matatanda, Papa Dudut.
ang tadhana ay mapaglaro. At ang tiwala na buong puso mong iningatan at pinapangalagaan ay kaya palang maglaho at mabasag sa loob lamang ng isang hapon dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Samantala, hindi ko makakalimutan ang eksaktong araw na yon, Papa Dudut. Isang hapon noong patapos na ang huling asignatura namin sa eskwelahan. Karaniwan naman kasi, kahit na hindi ko na sabihin o i-text, si Briner ay kusa siyang pumupunta sa tapat ng gate ng school para sunduin ako. Sanay na ako na paglabas ko, nandun na siya nakasandal sa pader at kumakaway sa akin habang may bitbit na palamig o kaya ay biskwit para sa akin. Yon ang nakasanayan naming dalawa. Kaya kampante ako sa araw-araw, Papa Dudut. Dahil nga palabas na kami ng mga kaklase ko, kinuha ko ang cellphone ko sa bag para magbaka sakali at magpadala ng text sa kanya. Bray, palabas na ako ng gate. On the way ka na ba papunta dito sa school? Makalipas lang ang ilang minuto, naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko sa palad ko. Pagkabukas ko ng mensahe, medyo nalungkot ako sa naging sagot niya. Pero wala naman akong naging masamang hinala. Pasensya na talaga, Sheena. Hindi kita masusundo ngayon ng ganong kaaga. Tinawagan kasi ako ni Papa, nagpapatulong siya sa pinagtatrabahuhan niya. May mga mabibigat daw siyang gamit na kailangan buhatin at iuwi kaya pinasundo niya ako. Mag-commute ka na lang muna. Sa pag-uwi ha, huwag kang magpapagabi. Mag-text ka kaagad sa akin kapag nakarating ka na sa bahay mo. I love you. Sige Bray, walang problema. Reply ko naman kaagad. Tulungan mo naman si Papa dyan. Pakisabi mag-ingat kayo sa pagbubuhat. Magpapasama na lamang ako sa mga kaklase ko pa uwi. I love you too. Ipinawalang bahala ko na lamang ang lahat, Papa Dudut. Siyempre pamilya niya yon at normal lang naman na asikasuhin niya ang mga ito. Sakto namang paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng 3 kong matalik na kaibigan. Nakita nilang mag-isa lamang ako at walang Briner na naghihintay. O Sheena, nasa ng sundo mo? Bakit parang nagpaiwang kaya ata ngayon? Biro ng isa kong kaibigan. Ay, hindi niya ako masusundo ngayon eh. Tinutulungan niya kasi yung papa niya sa trabaho. May binubuhat na mga gamit. Sagot ko naman habang isinisilid ang cellphone ko sa bulsa ng palda ko. Aba, sakto pala. Dahil maaga pa naman at magandang panahon ngayon, masarap magpahangin. Tara muna, mamasyal muna tayo doon sa parke malapit sa kabilang school. May bago raw doon na nagtitinda ng masarap na kwek-kwek at palamig. Saka para makapag-kwentuhan na rin tayo. Ayan ang isa ko pang kaibigan. Dahil wala naman akong kasabay at maaga pa para umuwi sa bahay at alam ko namang busy si Briner, sumama ako. Nagtatawanan kami habang naglalakad patungo sa parke. Ang sarap sa pakiramdam noon. Kakwentuhan tungkol sa mga exam namin, asaran tungkol sa mga crush ng mga kaklase namin at kung ano-ano pang daldala ng mga teenager ang aming topic. Bumili kami ng palamig na melon at street food habang dahan-dahan dahil naglalakad kami sa sementadong daan ng parke. Maraming tao noon, may mga pamilyang namamasyal, may mga nagmamaneho ng bike at may mga estudyanteng galing din sa ibang mga eskwelahan na nakatambay sa mga bench sa ilalim ng malalagong puno. Masaya ang kapaligiran, presko ang hangin at panay pa rin ang tawa ko sa mga hirit ng mga kaibigan ko. Pero ang saya na yon, Papa Dudut, ay parang isang bulan na biglang sumabog ng mapadpad ang tingin ko sa isang bench sa bandang dulo, malapit sa malaking puno ng akasya. May isang lalaki at isang babae na nakaupo doon
Noong una ay parang pamilyar lamang sa akin ang likod ng lalaki. Yung tindig niya, yung gupit ng buhok niya. Lumapit pa kami ng kaunti dahil nandoon sa malapit yung basurahan kung saan namin itatapon ang mga pinagkainan namin. At doon na nga tuluyang gumuho ang buong mundo ko. Si Briner. Hindi ako pwedeng magkamali, si Briner nga. At ang masakit, may kasama siyang ibang babae. Yung babae ay mukhang nag-aaral sa kabilang school dahil sa suot pa nito ang uniform niya. Masayang masaya silang dalawa, nagtatawanan at nag-uusap ng napakalapit ang mga mukha. At magkahawak pa ang kamay na parang walang ibang tao sa paligid nila. Pero ang pinakamatinding saksak sa puso ko, papadudot na hindi ko makakalimutan, ay ang damit na suot ni Briner ng hapon na yon. Yon ang t-shirt na niregalo ko sa kanya noong mismong buwang ng anibersaryo o mansari namin. Ang damit na pinag-ipunan ko ng gusto. Mula sa maliit kong baon, nagtiis akong hindi kumain ng masasarap sa kantin, mabili ko lamang yon para sa kanya. Suot-suot niya ang damit na galing sa akin habang nakikipaglandian at nakikipag-date sa ibang babae. Habang ang paalam niya lamang sa akin, nagpapasundo at nagpapatulong ang tatay niya. Nanginig ang buong katawan ko sa halo-halong galit, gulat at matinding sakit. Pakiramdam ko ay biglang nawala ng hangin sa paligid ko. Ang mga kaibigan ko na kasabay kong maglakad ay biglang napahinto din at napatahimik. Nakita rin nila ang nakita ko dahil kilalang kilala nila si Briner. Tumingin sila sa akin na may awang mga mata. Hindi alam kung anong sasabihin o gagawin. Gusto kong maiyak ng malakas, gusto kong sumigaw, gusto kong sugurin sila. At pag-aawayin doon mismo sa harapan ng maraming tao. Pero ewan ko kung anong klaseng lakas ng loob o kakaibang emosyon ang biglang pumasok sa utak ko ng mga sandaling yon. Sa halip na mag-iskandalo o magwala ay dahan-dahan akong naglakad papalapit sa mismong harap ng bench kung saan sila nakaupo. Ang mga kaibigan ko naman ay dahan-dahang sumunod sa likod ko. Mukhang natatakot na sa kung ano ang pwedeng mangyari. Tumayo ako ng diretsyo sa tapat nilang dalawa. Tumingin ako sa kanilang dalawa na may pilit ng ngiti sa aking mga labi. Kahit na nasa loob ko ay nadudurog na ako, Papa Dudut. Oy, sana all sweet. Stay strong kayo kuya and ate ha. Sabi ko sa kanila sa isang pabirong tono. Ang boses ko noon ay pinapalabas ko talaga na parang isang estranghero na napadaan lamang. Isang nakikiraan at nangaasar lang na parabang hindi ko siya kilala at wala kaming relasyon, Papa Dudut. Nung marinig ni Briner ang boses ko ay bigla siyang napatingin sa itaas. Papa Dudut, nanlaki ang mga mata niya sa matinding shock. Kitang-kita ko ang mukha niya na biglang namutla, nawala ng kulay at bakas ang matinding takot. Agad niyang nabitawan ang kamay ng babaeng kasama niya at napasubo sa kinakaupuan niya. Sheena! Ang tanging salita na lumabas sa nanginginig niyang mga boses, Papa Dudut. Pero hindi ko na siya hinayaang pang makapagsalita pa o makapag-imbento pa ng kung anong dahilan. Agad akong tumalikod ng mabilis. Hindi ko na hinintay na tumayo siya at habulin ako. Hinila ko ang mga kamay ng mga kaibigan ko at mabilis kaming naglakad palabas ng parke na parang walang nangyari. Pumara kami kaagad ng unang tricycle na dumaan at sumakay kami sa loob, Papa Dudut. Habang umaandar ang tricycle pauwi sa amin, tahimik ang buong paligid. Ang tatlo kong kaibigan na nakatingin lang sa akin ay hawak-hawak ang kamay ko. Pero walang sino man sa kanila ang naglakas loob na magsalita dahil alam nilang napakabigat ng nangyayari sa akin, Papa Dudut. Habang nakatingin ako sa labas ng tricycle,
Pinipigilan ko ng husto na pumatak ang mga luha galing sa mga mata ko. Kinakagat ko ang labi ko dahil ayaw kong makita nila akong umiyak nang humihikbi doon sa loob ng sasakyan. Pero ang sakit-sakit talaga sa dibdib, Papa Dudut. Napakabigat. Hindi ko lubos akalain na sa isang iglap lamang dahil sa isang pagsisinungaling matatapos ng ganon. Kadali ang lahat-lahat ng pinagsamahan namin. Samantala pagkababa ko sa tricycle sa tapat ng tindahan, malapit sa bahay namin ay hindi ko na hinintay pa na makipagkwentuhan pa sa mga kaibigan ko. Nagpasalamat lamang ako ng mabilis at patakbong pumasok na sa loob ng bahay. Dire-diretso ako sa kwarto ko. Sinarado ko ng malakas ang pintuan at doon ko na tuluyang ibinuhos ang lahat ng luha na kanina pang pinipigilan ko habang nasa biyahe. Humiga ako sa kama. Sinubsob ko ang mukha ko sa unan at humagulhol ako ng napakalakas. Ang sakit-sakit sa dibdib, Papa Dudut. Yung pakiramdam na parang tinaksilan ka ng taong binuhatan mo ng tiwala. Yung taong akala mo ay iba sa lahat. Pero mas malala pa pala, manloloko. Habang umiiyak ako, panay naman ang vibrate ng cellphone ko sa bulsa ko. Sunod-sunod ang pasok ng mga text galing kay Briner. Kulang na lang ay masira ang screen ko sa dami ng notification. Sheena, pakiusap, mag-explain ako. Hindi ko naman sineryoso ang relasyon ko sa babaeng yun. Nakikipagkaibigan lang ako. Ikaw lang ang mahal ko. Maniwala ka naman sa akin, sabi niya sa isang text. Sheena, sagutin mo naman yung tawag ko. Huwag mong gawin sa akin to. Mag-usap tayo ng maayos, parang awa mo na. Sunod pa niyang text. Pero para sa akin, Papa Dudut, tapos na ang lahat. Wala nang space para sa mga paliwanag niya. Masakit ang maloko. Pero ang mas matindi ay nakita ko mismo ng dalawa kong mata ang ebidensya habang suot pa niya ang t-shirt na regalo ko. Hindi ko sinasagot ang mga text niya at tuwing tatawag siya ay pinapatay ko kaagad ang linya. Buong buo na ang pasya ko ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko na siya mapapatawad pa at hindi ko na siya bibigyan pa ng kahit na isang pagkakataon. Kinaumagahan bandang 6:00 ng umaga, nagising ako hindi dahil sa alarm clock kundi dahil sa ingay at kalabog sa labas ng bahay namin. May sumisigaw ng pangalan ko mula sa tapat ng gate at pagbaba ko. Laking gulat ko nang makita ko si Briner na nakatayo doon sa aming bakuran. Napakasabog ng itsura niya, Papa Dudut. Halatang hindi siya natulog buong gabi. Magulo ang kanyang buhok, pulang-pula ang mga mata na parang galing din siyang sa pagiyak at puyat. At nang lumapit ako ng kaunti sa may pintuan ay doon ko naamoy ang napakatapang at mabangis na amoy ng alak galing sa bunganga niya. Lasing na lasing siya na ewan. Sheena, kausapin mo naman ako ng maayos. Isang beses lang, pakinggan mo naman ang panig ko. Pilit niyang sabi habang sumusuray-suray na lumalapit sa akin, Papa Dudut. Briner, umuwi ka na, lasing ka na. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Nakita ko na ang lahat kahapon at sapat na yon para tapusin kung ano ang meron tayo. Malamig at matigas kong sagot habang nagkukrus ang mga braso ko. Ngunit sa halip na makinig at umalis, mas lalo siyang nagmatigas, Papa Dudut. Bigla niyang hinawakan ang dalawang kamay ko ng napakahigpit. Nagpumiglas ako pero dahil lasing siya at may malaking katawan, hindi ko kayang bawiin ang mga kamay ko. Ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Sino ang tinetext mo? May kausap ka na bang iba? Bigla niyang isinigaw na parang nawawala na ng bait. Sa gitna ng aming pag-aagawan at kaguluhan,
doon sa tapat ng pintuan. Marahas niyang ipinasok ang kamay niya sa bulsa ng palda ko at hinablot ang cellphone ko. Dahil sa takot ko na baka mabasag niya ang telepono, napasigaw na rin ako. Pero ang ginawa niya, binuksan niyang muli ang cellphone ko. Marahas na tinanggal ang baterya. At gamit ang kanyang mga kuko ay hinugot niya ang SIM card. "Briner, ano ba? Ibalik mo sa akin yan. Huwag mong pakialaman ang gamit ko." Sigaw ko sa galit habang pilit kong inaabot ang kamay niya. Umarap siya sa akin, hawak-hawak ang kulay puting SIM card ko. Tumingin siya sa akin na may halong galit, desperasyon at luha sa mga mata niya. "Ayaw mo kong kausapin, di ba? Ayaw mo kong bigyan ng pagkakataon. Sige, para wala ka na ning makausap na kahit na sinong lalaki. Para pareho tayong walang komunikasyon." At sa harapan ko mismo, Papa Dudut, bago ko pa man mapigilan ang mga kamay niya, binaluktot niya ang SIM card ko at marahas na pinutol ito sa dalawa. Pagkatapos niyang gawin yon, bigla siyang lumuhod sa simento. Umiiyak na parang bata at pilit na hinahawakan ang laylayan ng palda ko. "Patawarin mo ako, Sheena. Nagmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pagbigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Lahat ng gusto mong gawin ko, hindi ko na uulitin lahat ng ginawa ko kahapon. Huwag mo lamang akong iwan ng ganyan." Pagmamakawa niya habang umaalingaw-ngaw ang amoy ng alak sa mukha ko. Tiningnan ko muna siya mula sa itaas ng may halong puot at pandidiri. "Umalis ka na bago ko pa tawagin sina Papa sa loob para kalad ka rin ka palabas ng barangay na ito. Wala ka nang babalikan pa dito." Ang ginawa niyang pagkasira sa gamit ko at ang marahas niyang pag-aasal sa harapan ng bahay namin ang tuluyang nagpapataas sa kung ano ang natitirang pagmamahal o awa ko sa kanya. Kahit sabihin nating bata pa kami noon, ang mga ganitong uri ng pagtataksil na may kasama pang karahasan at pagkawala ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap sa akin. Nang bantaan ko siyang isusumbong ko siya sa mga magulang ko at sa mga barangay tanod ay doon lamang siya dahan-dahang tumayo. Bagsak ang mga balikat niyang naglalakad palabas ng gate namin habang hawak pa rin niya ang kalahati ng pinutol niyang SIM card ko. Mula ng araw na yon, tuluyan ang nawala ng komunikasyon sa pagitan naming dalawa. Samantala pagkatapos kong mawala ng SIM, napilitan akong bumili ng bagong numero. Pagkalipas ng ilang linggo, nung una ay medyo nanghihinayang ako sa lumang number ko kasi marami ring contact doon. Pero naisip ko na rin na blessing in disguise na rin yon para tuluyan ng makapagtago ako sa mga text at pangungulit niya sa akin. Nung binigay ko ang bagong numero ko sa mga kaklan ko ay mas naging madalas ang pakikipagkwentuhan ko, lalo na kay Andre. Si Andre, ibang-iba talaga ang ugali at mundong ginagalawan niya kung ikukumpara kay Briner. Kung si Briner noon ay palaging porma ang inaatupag, malinis tignan at planchado ang damit. Si Andre naman ay walang ibang bisyo at hilig noong binata pa siya, kundi ang maglaro ng Dota sa computer shop. Isang tipikal na lalaki na ang takbo ng buhay ay umiikot lamang sa computer shop, sa mga kalaro niya at sa pagiging bunso sa 3 magkakapatid. Dahil nga siya ang pinakamaliit sa pamilya at laking pamilya, masasabi ko talaga na medyo spoiled brat siya noong binata pa lamang siya. Nasanay siya sa palagiang nandoon ang mama niya para asikasuhin ang lahat ng kailangan niya. Magmula sa pagkain hanggang sa mga gagamitin niya sa school. Isang sertipikadong mama's boy, kumbaga. Pero sa kabila ng pagiging mama's boy at laking computer shop, si Andre ang naging pinakamalaking sorpresa sa buhay ko, Papa Dudut. Siya ang lalaking nakapagpabago ng takbo ng buhay ko at ng pananaw ko sa mga kalalakihan.
Dahil sa ginawa sa akin ni Briner, pumasok na sa utak ko noon na pare-pareho lang ang mga lalaki. Nasa una lang mabait pero manluloko rin naman kapag nakatalikod ka na. Pero si Andre ay unti-unti niyang binura ang takot na yon sa puso ko. Nang mga panahong hindi kami okay ni Briner hanggang sa tuluyan na kaming maghiwalay, si Andre ang naging takbuhan, tagapakinig at sumbungan ko sa lahat ng mga problema ko. Naalala ko pa tuwing magpapadala ako ng text sa kanya na malungkot ako o kaya naman ay naalala ko na naman yung panluloko sa akin sa parke. Ititigil niya muna ang paglalaro niya sa computer shop ng Dota para lamang replyan ako kaagad at patawanin ako. Kung minsan nga ay naririnig ko pa ang text niya na halos magmura na ang mga kalaro niya dahil nag-AFK o tumigil siya sa pagpindot sa keyboard para lamang unahin ang pagsagot sa mga rants ko. Sheena, wag mo nang isipin yung taong yun. Hindi karapat-dapat na iyakan yun. Mas maganda ka pa sa pinatulan niya. Nandito naman ako at gagawin ko ang lahat para mapangiti ka lang. Madalas na text niya sa akin tuwing nakakaramdam siya na malungkot ako. Salamat talaga Andre ha. Mabuti na lang at palagi ka nandyan para makinig sa akin kahit busy kang maglaro. Sagot ko naman habang medyo gumagaan ang loob ko. Umabot ng 6 na buwan ang panliligaw sa akin ni Andre. Hindi siya yung tipo ng lalaki na nagmamadali o namumuwersa na sagutin kaagad. Nerespeto niya ang oras na kailangan ko para maghilom ang sugat sa puso ko. May mga time pa nga na kahit medyo malayo ang school niya, siya naghahatid sa akin sa paaralan ko. Kasi sa kabilang school lang naman din siya nag-aaral at madali lang sa kanya ang maglakad o dumaan sa tapat ng gate namin. Pero kahit na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya, naging maingat pa rin ako papadudot. Nang mga nanliligaw pa lamang siya sa akin, ay hindi ko muna ibinigay ang Facebook account ko sa kanya. Gusto ko na sa text lang muna kami para mas makilala ko ang totoong pagkatao niya nang walang halong forma sa social media. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan naming magkita sa unang pagkakataon sa personal bilang manliligaw. Magkita tayo mamayang hapon pagkatapos ng klase mo sa plaza, malapit sa school ninyo. Text sa akin ni Andre. Sige, walang problema. Pero wag na wag mong itatanong kung anong suot ko ngayon ha. Ako ang maghahanap sa iyo sa plaza. Sabihin mo na lang sa akin kung anong suot mo para madali kitang makilala. Hamon ko sa kanya sa text para medyo may thrill naman ang unang pagkikita namin. Sige po boss, nakamaong short ako na kulay black ngayon. Tsaka sando na kulay red. Mabilis niyang reply. Pagdating ko sa plaza pagkatapos ng huling klase namin ay grabe ang kaba ko sa dibdib. Lumingalinga ako sa paligid, tinitingnan ko ang bawat lalaking nakatambay doon. At doon sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa may bench, nakita ko ang isang lalaking nakatayo at patingin-tingin sa cellphone niya. Suot niya ang itim na maong short at pulang sando. Hindi ko maikakaila papadudot nang madaanan ng tingin ko ang katawan niya, talagang matipuno ang kanyang pangangatawan. May katangkaran siyang 5'9" at dahil sando ang suot niya ay kitang-kita ang hulma ng kanyang katawan na halatang mahilig magbuhat o gumalaw-galaw. Bagamat galing lamang sa computer shop at medyo amoy Dota ang aura. Napaka-charming at napakagwapo ng itsura niya sa personal kapag tinitingnan mo ng malapitan. Pero sa totoo lang papadudot, natatakot ako ng araw na yon na lumapit at magpakita kaagad sa kanya sa plaza. Bukod sa nahihiya ako dahil napakagwapo niya sa personal, natatakot din ako na baka may makakita sa aming mga kapitbahay, kakilala o kamag-anak ng mama ko at isumbong ako sa bahay. Napakahigpit pa naman ng mama ko noon pagdating sa pakikipagkita sa lalaki. Kaya ang ginawa ko ay nagtago muna ako sa likod ng isang posteng semento sa malayo. Pinagmamasdan ko muna siya ng ilang minuto habang kinakabahan ako. Bago ako huminga ng malalim at dahan-dahang naglakad patungo sa kinakalagyan niya para tapikin ang balikat niya at magpakilala na ng tuluyan.
Papa Dudut, lumipas ang 2 buwan mula noong pagkikita namin yon sa plaza. Siyempre dahil sa consistency ng pag-aalaga niya sa akin at sa pagpapatunay na seryoso talaga siya. Hindi ko na rin pinatagal pa at sinagot ko na si Andre. Opisyal na kaming naging magkasintahan. Sobrang saya sa pakiramdam na may bago ka namang rason para kiligin at ngumiti tuwing gigising sa umaga. Mas naging malalim ang aming pagmamahalan sa loob ng 2 buwan at dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang hapon habang naglalakad kami pagkatapos ng klase ay bigla siyang huminto at humarap siya sa akin. Sheena, gusto sana kitang dalhin sa bahay namin ngayon. Gusto kong ipakilala ka sa mama at papa ko. Para naman alam nila kung sino yung babaeng palagi kong kinikwento sa kanila. Seryosong sabi ni Andre habang nakatingin sa mga mata ko. Sa totoo lang, Papa Dudut. Noong marinig ko ang salitang yon, parang biglang umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo ko sa tindi ng kaba. Grabe ang panlalamig ng mga palad ko. Nag-overthink ako ng husto. Habang naglalakad kami papunta sa sakayan ng tricycle. Kasi naman alam ko sa sarili ko na si Andre ay mama's boy at bunso sa 3 magkakapatid. Sa mga narinig ko kasi sa mga kwento-kwento o kaya sa mga napapanood ko sa teleserye, kapag mama's boy ang isang lalaki, kadalasan ang mama niya ay napakahigpit. Mapili sa babae at baka masungit ang ugali dahil ayaw nilang may umaayaw sa atensyon ng kanilang paboritong anak. Buong biyahe namin sa tricycle, hilong-hilo ang utak ko sa kakaisip kung anong pwedeng mangyari kapag nakaharap ko na ang mga magulang niya. Andre, baka naman masungit ang mama mo. Baka hindi niya ako magustuhan. Sabihin mo sa akin ang totoo para makapaghanda naman ako. Bulong ko sa kanya habang nasa loob kami ng tricycle. Tumawa lamang si Andre ng mahina at tinawakan ang malamig kong kamay. Ano ka ba? Huwag ka nang mag-alala. Mabait ang mama ko. Huwag kang kabahan dyan. Saka nandito naman ako eh. Nang makarating kami sa tapat ng bahay nila ay parang gusto ko na lamang biglang tumakbo pabalik sa amin. Pero wala na, nandun ako. Pagpasok namin sa gate, baliktad na baliktad sa lahat ng iniisip ko ang ugali ng mama niya. Naku, ikaw pala si Sheena, tuloy ka. Pasok ka sa loob, ang ganda mo palang bata ka sa personal. Tamang-tama, nagluto ako ng merienda para sa inyo. Masayang-masayang salubong ng kanyang mama sa amin pagkabukas pa lamang ng pintuan ng kanilang sala. Napakabait at napakamaaruga ng kanyang ina, Papa Dudut. Wala akong naramdamang kahit na anong katarayan o pagsusuplada mula sa kanya. Ipinaghanda niya ako ng masarap na pansit at juice at naupo pa siya sa tabi ko para kausapin ako ng may napakalambing na tono. Kahit na halatang binibaby pa rin nila si Andre sa loob ng bahay. Tulad ng pag-ayos ng kwarto nito o pagtatanong kung nakakain na ba ang kanilang bunso. Hindi sila maramot sa pagtanggap sa akin bilang bagong bahagi ng buhay ng kanilang anak. Ang kanyang papa naman ay tahimik lamang na nakaupo sa tabi ng kanilang sofa. Pero palaging humingiti sa akin at nagtatanong kung kumusta ang pag-aaral ko at ang pamilya ko. Mula nung hapon na yon ay naging kampante ako na nasa tamang tawa ko at nasa tamang pamilya. Naging napakahusay. Tahimik at masaya ng takbo ng relasyon namin ni Andre. Umabot kami ng 3 taon na walang malaking away. Walang silusan na nauuwi na sa hindi pagkakaunawaan at walang kung anong mabigat na problema. Nasanay na ako sa kanyang pagmamahal na palaging consistent at sa kanyang presensya na palagi nagbibigay ng kaligtasan sa akin saan man kami nagpunta. Ngunit nang akala ko ay tuluyan nang nabaon sa limot ang mga multo ng nakaraan, muling nagparamdam ang anino ni Briner sa isang pagkakataon na hindi namin inaasahan ng asawa ko.
Nang taong yon, nagkataon na nagdiriwang ng pista ang barangay ni na Andre. Siyempre kapag pista sa probinsya o sa mga barangay, napakaraming handaan at mga aktibidades sa gabi. Isa sa mga pinakasikat na patimpalak at palabas sa kanilang plaza tuwing gabi ng pista ay ang Macho Gay. Dahil gusto lang naman naming mag-enjoy, makisaya at magpalipas ng oras bilang magkasintahan. Nagpasya kaming manood ni Andre pagkatapos namin kumain sa bahay nila. Siksika ng mga tao sa plaza noon, Papa Dudut. Halos magkakadikit na ang mga balikat ng mga nanonood dahil sa tindi ng dagsa ng tao. Maingay ang musika galing sa malalaking speaker at puno ng hiyawan at tawan na ng buong paligid tuwing magbibitaw ng mga nakakatawang hirit ang mga kalahok na nasa ibabaw ng entablado. Magkahawak-hawak kamay kaming nakatayo ni Andre sa gitna ng karamihan, nakikitawa at nakikipalakpak din sa palabas. Masayang masaya ang kapaligiran ngunit sa kalagitnaan ng aming pagpapasarap sa panonood, biglang naramdaman kong lumingon sa akin si Andre na may kunot na noo at bakas ang matinding sakit sa kanyang muka. Sheena naman, masakit ang tagiliran ko eh. Ano ba yung tinusok mo sa akin? Huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Seryoso masakit. Reklamo ni Andre sa akin habang pilit niyang inaalis ang tagiliran niya sa direksyon ko. Nagtaka ko ng husto, Papa Dudut. Tumingin ako sa kanya na may kasamang pagkagalit at pagtataka. Dahil wala naman akong ginagawa sa kanya. Ano ka ba naman, Andre? Wala naman akong tinutusok sa iyo ah. Nakahawak nga ang dalawang kamay ko sa braso mo simula pa kanina. Paano kita tutusukin sa tagiliran? Pasagot ko sa kanya nang may medyo mataas na boses dahil kailangan ko makipagsabayan sa ingay ng sound system ng plaza. Dahil pareho kaming naguluhan at nakaramdam ng kakaibang kaba. Sabay naming dahan-dahang nilingon kung ano at kung sino ang nasa likod at tagiliran ni Andre na gumawa ng bagay na yon. At doon na nga nagsimula ang isang madilim na eksena na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko. Para bang pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko tuwing naaalala ko kung gaano kabilis niyanig ang tahimik naming buhay. Hindi ko alam kung paano nalaman ng taong yon na nandun kami sa plaza ni Andre o kung sinusundan ba niya kami ng matagal na panahon nang hindi namin napapansin. Sa madilim na bahagi ng plaza habang abala ang lahat sa panonood ng palabas at panay ang hiyawan tuwing rumarampa ang mga kasama sa Macho Gay. Doon nakatayo sa likod ni Andre ang multo ng nakaraan ko. Si Briner. Hindi ako pwedeng magkamali, Papa Dudut, kahit 3 taon na kaming walang kontak at kahit medyo madilim ang pwesto namin. Kilalang kilala ko ang mukha niya. Pero ang kinakatakutan ko ng gabing yon ay ang naging dahilan para literal na manginig ang buong katawan ko ay ang hawak niya sa kanyang kanang kamay. May hawak siyang isang matalas at makintab na patalim. Ang dulo ng patalim na yon ay nakatapat at nakadiin ng bahagya sa tagiliran ng boyfriend ko. Yung unang tusok na naramdaman ni Andre na akala niya ay biro lang, yun na pala ang pagsubok ni Briner. Naibaon ng tuluyan ang saksak. Galit na galit ang mukha ni Briner, puyat na puyat ang mga mata at halatang handa siyang gumawa ng krimen dahil sa selos at inggit na nararamdaman niya sa amin. Bago pa man ako makasigaw sa matinding takot, bago pa ako makahingi ng saklolo sa mga tao sa paligid, nanatiling kalmado ngunit napakatapang ni Andre, hindi siya nagpapanik. Sa lipay dahan-dahan niyang hinarap si Briner, pinalaki ang kanyang dibdib at tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Hindi natakot ang boyfriend ko, Papa Dudut. Hinawakan niya ng napakahigpitang kaliwa kong kamay. Pinalapit niya ako sa likod niya para harangan ako. At sinabi niya kay Briner sa isang matigas, mababa at napakatapang na boses. Sige, ibaon mo yan ngayon para tignan natin kung makakalabas ka pa ng buhay dito sa lugar namin.
Dahil sa katapangan na ipinakita ni Andre at dahil na rin siguro na pagtanto ni Briner na nasa sariling barangay at teritoryo kami ni na Andre na kapag sumigaw kami ay dudumugin siya ng mga kapitbahay at kamag-anak ni Andre, biglang nawala ng lakas ng loob ang tuwag na si Briner. Kitang-kita ko sa malapitan kung paanong nanginig ang kamay niya na may hawak na patalim. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang braso at nang makakita ng pagkakataon ay agad siyang tumalikod at kumaripas ng takbo patungo sa madidilim na eskinita sa gilid ng plaza hanggang sa tuluyan siyang nawala sa paningin ng karamihan. Andre, Diyos ko, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Sanang masakit. Sunod-sunod at nagpapanikong tanong habang hinahawakan ko ang tagiliran niya. Halos maiyak na ako sa takot habang tinitingnan ko kung may dugo ba na lumalabas sa damit niya. Ayos lang ako, Sheena, kalma ka lang. Huwag ka mag-alala. Hindi naman malalim, sagot sa akin ni Andre habang hinahawakan niya ang balikat ko para pakalmahin ako. Nang iangat namin ang bahagyang suot niyang t-shirt para suriin ang kanyang tagiliran doon sa may maliwanag na bahagi, nakita ko na may kaunting dugo na lumalabas. May sugat nga siya pero salamat talaga sa Diyos at hindi malalim ang pagkakatusok ng patalim ng gabing yon. Para lang siyang kamot o kalmot ng pusa ang naging itsura nito. Medyo mahaba lang ang gasgas. Pero kahit ganun lang kaliit ang sugat, ang katotohanan na handa si Briner na pumatay o sumaksak ng tao dahil lang sa hindi niya matanggap na wala na kami. Doon ako tuluyang binalot ng matinding takot, trauma at pag-aalala. Kinabukasan hindi na namin pinalampas ang nangyari, Papa Dudut. Dahil delikado na at seryosong banta na ito sa buhay namin, nagsama-sama kami kasama ang mga magulang ni Andre na galit din sa ginawa sa anak nila. Pumunta kami sa pinakamalapit na istasyon ng pulis at sa barangay hall upang ipablatter si Briner. Isinulat doon ang lahat ng detalye ng nangyari sa plaza, ang itsura ng patalim at malinaw na nakalagay sa opisyal na ulat na kung ano man ang mangyari kay Andre o sa akin sa mga susunod na araw ay si Briner ang nag-iisang ituturong suspect at sala rin ng pamilya namin. Simula ng araw na nangyari ang insidenteng yon sa plaza, nagbago ang takbo ng buhay namin. Nagpasya muna kami ni Andre na maglaylo sa pagkikita sa mga pampublikong lugar. Iniwasan muna naming mamasyal sa mga mall, sa mga parke o kahit na ang manood ng mga palabas upang hindi na magkaroon ng pagkakataon si Briner na gumawa ng masama o tambangan kami sa kung saan. Kung magkikita man kami ay madalas sa loob lang ng bahay ni na Andre o kaya naman ay ihahatid sundo niya ako gamit ang tricycle ng pamilya nila para siguradong ligtas ako. Ngunit hindi doon natapos ang pananakot ng lalaking yon, Papa Dudut. Dahil alam niya na hindi niya ako malapitan o makita sa personal dahil palagi akong may kasama. Gumamit siya ng social media para guluhin ako. Gabi-gabi gumagawa siya ng mga peking account sa Facebook gamit ang iba pang pangalan at picture at doon niya ako pinagbabantaan sa Messenger. Sheena, kapag hindi ka bumalik sa akin, papatayin ko talaga si Andre. Tandaan mo yan, hindi ko kayo tatantanang dalawa. Sisiguraduhin kong hindi kayo magiging masaya habang buhay. Ang ilan sa mga nakakatakot na chat na pinapadala niya sa akin tuwing madaling araw. Sa totoo lang, Papa Dudut, naiiyak ako sa takot tuwing nababasa ko yon. Kasi baka totohanin niya, pero pinatigas ko ang loob ko. Deadma ko lang ang lahat ng mga banta niya. Hindi ko sinasagot ang mga chat niya at hindi ko rin pinapakita na natatakot ako. At agad ko siyang blinak tuwing nakikita ko ang pangalan niya. Alam ko kasi na kapag pinatulan ko o kapag nag-reply ako ay mas lalo lamang siyang gaganahan na manipulahin at guluhin ang buhay ko. Nanindigan ako na kay Andre lang ako at hindi ako babalik sa isang taong kriminal ang pag-iisip. Papa Dudut, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, pananakot at mga nakakabaliw
na bantang hinarap namin mula kay Briner. Naging napakatatag ng relasyon namin ni Andre. Masasabi ko nga na parang lalo pa kaming pinagbunsod ng tadhana na maging mas malapit sa isa't isa dahil sa mga takot na pinagdaanan namin. Lumipas nga ang mga taon na puno ng pagsisikap, pag-unawa at malalim na pagmamahalan. Umabot ang relasyon namin ng 7 taon, Papa Dudut. Isang patunay na hindi lang ito basta-basta isang simpleng relasyon o puppy love ng kabataan, kundi isang seryoso na pagsasama na handang-handa ng humarap sa mga susunod na yugto ng buhay. Isang gabi nagkayayaan kami maghapunan sa bahay namin kasama ang buong pamilya ko. Nandun sila mama, papa at ang mga kapatid ko. Normal lang naman ang kwentuhan noong una tungkol sa trabaho, sa buhay-buhay at kung ano-ano pang daldalan, pero nagulat ako nang biglang tumayo si Andre sa gitna ng hapagkainan at humarap ng seryoso kina mama at kay papa. Ang lakas ng tibok ng puso ko noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Bigla siyang may dinukot sa bulsa niya at buong tapang na hiningi ang kamay ko para sa kasal sa harapan ng mga magulang ko. Mapa, 7 taon na po kami ni Sheena. Gusto ko po sanang hingin ang kamay niya para pakasalan. Pangako ko po, aalagaan ko po siya habang buhay. Seryoso at may nanginginig na boses na sabi pa ni Andre. Wala namang naging problema sa side ng pamilya ko, Papa Dudut. Agad na napangiti si mama at napaluha pa nga habang si papa naman ay tinapik ang balikat ni Andre bilang tanda ng pagpayag. Alam naman kasi nila mama kung gaano kabait at katapat si Andre at kung paano niya ako iningatan sa loob ng 7 taon. Lalo na noong mga panahong nanggugulo si Briner sa side naman ni Andre, boto rin ang buong pamilya niya sa akin mula pa nung una, kaya walang naging hadlang. Sa katunayan nga ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga magulang ni Andre makalipas lang ng 2 linggo. Agad silang nagpunta sa bahay namin para sa tradisyonal na pamamanhikan. Nagdala sila ng masasarap na pagkain at doon na masinsinang pinag-usapan ng 2 pamilya ang tungkol sa mga plano at detalye para sa nalalapit nilang kasal. Punong-puno ng saya ang gabi na yon. Lahat ay excited para sa aming 2. Ngunit sa likod ng lahat ng sayang ito, may isang mabigat na bagay kaming pinagkasunduan ni Andre na kailangan naming gawin para na rin sa aming sariling kaligtasan. Sheena, pakiusap lang ha. Huwag muna tayong magpo-post ng kahit na ano tungkol sa relasyon natin sa social media. Huwag nating i-post yung tungkol sa pamamanhikan, sa mga wedding preparations at lalong-lalo na yung mismong proposal at petsa ng kasal natin. Seryosong bilin sa akin ni Andre habang nakaupo kami sa sofa isang gabi habang nag-aayos ng listahan ng mga bisita. Oo Andre, naintindihan ko naman. Ayaw ko na ring malaman pa ng lalaking yon at mas mabuting tahimik na lang ang lahat para walang aberya. Sagot ko naman sa kanya na may halong lungkot. Papa Dudut, kung iisipin mo ay para kaming mga kriminal na may pinagtataguan. Para kami pa yung may kasalanan kung bakit kailangan naming kumilos sa madilim at itago ang isa sa mga pinakamasayang balita sa buhay namin. Imbis na i-share ko sa mga kaibigan ko sa Facebook o mag-post ng mga countdown para sa kasal tulad ng ginagawa ng ibang mga engaged couples, pinili naming manahimik. Kailangan naming maging maingat para lang protektahan ang mga sarili namin laban sa isang tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap. Ang katotohanan na matagal na siyang nawala ng puwang sa buhay ko. Nabuhay kami sa patuloy na pag-overthink na baka kapag nalaman ni Briner ang tungkol sa kasal, bigla naman itong sumulpot na may dalang patalim, baril o kung anong armas para lamang sirain ang pinaka-importanteng araw sa buhay namin. Kaya naman naging napakatahimik ng paghahanda namin sa loob ng ilang buwan. Ang mga in-invite lang namin ay ang mga pinakamalapit na kamag-anak, yung mga totoong kaibigan na pinagkakatiwalaan namin at sinabihan talaga namin sila na huwag maglalabas ng kahit na anong impormasyon o detalye online.
Todo ingat talaga kami. Walang nakakaalam sa labas ng pamilya kung kailan at saan gaganapin ang seremonya. Ngunit kahit na anong tago at ingat ang gawin mo, tila may radar pa rin talaga ang nakaraan. 1 linggo bago ang mismong takdang araw ng aming kasal. Habang abala ako sa kwarto ko sa pag-aayos ng aking mga gagamitin at mga souvenirs, biglang nag-ring ang aking cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Nung una ay nagalinlangan pa akong sagutin ito dahil baka maling numero lamang, pero dahil iniisip ko na baka ito na yung wedding coordinator namin na tumatawag gamit ang ibang phone, pinindot ko ang sagot at idiniin ko ang telepono sa aking tenga. "Hello, sino po ito?" tanong ko. Pagkaangat ko ng linya, ang pamilyar nakakatakot na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Si Briner na naman, at doon ko naramdaman na mukhang nasinghot niya ang aming mga plano. "Sino si Briner to? Pakiusap, wag mo munang ibaba ang tawag. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo, kahit ngayon lang." Ang boses niya sa kabilang linya ay parang basag, mahina at may halong lungkot na ewan. Pero papadudot, sa pagkakataong yon ay hindi ko na alam kung anong emosyon ang totoong nanaig sa buong pagkatao ko. Sa loob ng napakaraming taon na pinapanatili kong tahimik ang sarili ko sa loob ng 7 taon, na tinitiis ko ang pananakot at panggugulo niya sa amin ni Andre, ay parang biglang napuno ang salop. All of a sudden ay parang may sumabog sa dibdib ko. Imbis na matakot o ibaba ang telepono tulad ng dati kong ginagawa, doon ko ibinuhos sa kanya ang lahat ng galit, puot at matinding hinanakit na kay tagal ko nang kinikimkim at tinatago sa puso ko. "Briner, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin?" Pasigaw kong sabi habang ang mga luha ko ay nagsimula ng pumatak ng walang pigil sa aking mga pisngi. Simula nang niloko mo ko 12 taon na ang nakakalipas doon sa parke, wala ka nang ginawang mabuti sa buhay ko. Ginawa mo akong miserable. Hanggang sa ginawa mo kay Andre doon sa plaza na tinangka mo siyang saktan at saksakin gamit ang patalim mo. Hindi mo ba naisip kung anong klaseng takot at trauma ang ibinigay mo sa amin? Para kaming mga kriminal na nagtatago dahil sa iyo. Sinubukan niyang sumingit at magsalita. "Sheena, pakinggan mo naman ako. Nagawa ko lang naman yun kasi..." "Hindi, Briner. Ikaw ang makinig sa akin ngayon din. Dahil ito ng huling beses na maririnig mo ang boses ko." Patuloy ko habang humihikbi ako sa galit. "I keep on blaming you sa lahat ng hirap at takot na dinadanas ko. Sinabi ko sa iyo noon bago mo sirain ang SIM card ko. Hindi naman ako nagkaroon ng bagong boyfriend at hindi mapupunta ang atensyon ko kay Andre kung tinalaga mo lang ang sarili mo na itrato ako ng maayos at matapat noong tayo pa. Ikaw ang sumira sa kung ano ang meron tayo noon. Ikaw ang pumatay sa pagmamahal ko. Kaya wag na huwag mong isisisi sa akin kung bakit napunta ako sa lalaking mas matino at mas tapat sa iyo." Narinig ko ang mahinang pag-iyak at paghikbi ni Briner sa kabilang linya ng telepono. "Sheena, pwede naman ako magbago eh. Alam ko naman na napakalaki ng naging kasalanan ko sa iyo noon. Pero sana'y binigyan mo man lang ako ng kahit na isang chance pa. Lahat gagawin ko ngayon, Sheena. Lahat ng gusto mo ay bibigay ko sa iyo. Hindi ko na uulitin ang lahat ng kagaguhan at pananakot na ginawa ko noon. Pangako ko yan sa iyo. Magpapakabait na ako. Just please come back to me. Sheena, bumalik ka na sa akin. Parang awa mo na." Huminga ako ng napakalalim, Papadudot. Pinunasan ko ang mga luha sa mukha ko gamit ang likod ng palad ko. At sumagot ako sa kanya sa isang napakatigas, malamig at pinal na boses. "Tama na, Briner. Pagod na ako sa lahat ng mga kagaguhan mo. Pagod na ako sa mga panluloko at mamakaawa mo na wala namang patutunguhan. Naalala mo ba noong unang taon ng pagsasama natin? Sabi ko sa iyo noon kung sino mang lalaki ang unang luluhod at magpo-propose sa akin para hingin ang kamay ko. Sa mga magulang ko ay siyang lalaking gusto ko at itatalaga kong makasama sa panghabang buhay." Biglang tumahimik ang kabilang linya, Papadudot.
Suddenly, everything stops. Na para bang na-mute o nawala ng dila ang taong kausap ko sa kabilang linya. Walang tunog ng paghigpit. Walang tunog ng paghinga. As in sementadong katahimikan ang nangyari. Ilang mahabang sandali ang lumipas bago siya muling nagsalita sa isang pabulong, nanginginig at tila hindi makapaniwalang boses. Ano? Ibig mong sabihin nagpropose na sa'yo ang jowa mo? Ibig sabihin siya na talaga ang pakakasalan mo? Kayo na ba? Sunod-sunod niyang tanong na bakas ang takot. Oo, Briner, nagpropose na siya sa akin at siya na ang pakakasalan ko. Sagot ko ng may buong paninindigan at walang kagat-lapit. Kaya ko namang gawin yan eh. Kaya ko namang maglagay ng singsing dyan sa kamay mo kahit ngayon pa. Pupuntahan kita ngayon dyan sa bahay nyo. Mag-usap tayo, hindi ako papayag na mapunta ka sa kanya. Pasigaw at tila nawawala na naman siya sa pag-iisip sa kabilang linya. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon na pumunta dito dahil hindi mo na ako makikita sa bahay na ito. Wala na ako dyan. Magkasama na kami ni Andre sa isang bubong at malapit na kaming ikasal. At isa pa para malaman mo, we are expecting for a baby. Buntis ako ngayon kay Andre. Briner, kaya please lang tantanan mo na ako. May sarili na akong pamilya. Pagsisinungaling ko tungkol sa pagpapakasal at pagsasama sa isang bahay bago ang kasal para lamang tuluyan siyang lumayo, pero totoo na maaga akong nabuntis noon. Narinig ko ang huling salita ni Briner, punong-puno ng galit at desperasyon. Bago ko tuluyang pinutol ang koneksyon, pupunta ako ng simbahan. Tututol ako sa plano ninyo. Gagawa ko ng paraan para maging akin ka lang muli, Sheena. Hindi ako papayag. At doon ay pinindot ko na ang kulay pulang button sa screen para tapusin na ang tawag. Binaba ko ang telepono sa ibabaw ng kama. Ewan ko kung bakit, Papa Dudut, kahit na may kasamang banta mga huli niyang sinabi, parang may isang napakalaking piraso ng mabigat na bato ang biglang natanggal sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay mas naging magaan ang paghinga ko simula ng hapon na yon. Dahil sa wakas ay nasabi ko na sa mukha niya o sa boses niya ang lahat ng katotohanan na nararapat niyang malaman para magising siya sa katotohanan. Lumipas sa mga araw na punong-puno ng kaba, puyat at walang katapusang panalangin, Papa Dudut. Kung alam mo lang, halos hindi ako makatulog gabi-gabi habang papalapit ng papalapit ang takdang araw. Yung mga huling salita kasi ni Briner sa telepono na natututulan niya ang kasal at gagawa siya ng paraan ay paulit-ulit na tumatatak sa utak ko na parang sirang plaka. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay naiisip ko kaagad na baka bigla siyang sumulpot sa gitna ng seremonya, magwala o kaya naman ay may sakta na naman gamit ang patalim niya. Kaya naman gabi-gabi akong nakatitig sa kisame sa kwarto ko habang hawak ang rosaryo. Taimtim na nagdarasal na sana ay protektahan kami ng Diyos. At dumating na nga ang pinakahihintay naming araw, ang araw ng aming kasal ni Andre. Nung umagang yon, habang nakaupo ako sa harapan ng salamin at inaayusan ng makeup artist, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Habang sinusuot ko ang aking puting gown, walang ibang laman ang isipan ko kundi ang magdasal ng magdasal. Tumingala ako sa langit at pabulong kong sinabi na, Panginoon, pakiusap po. Pinangan mo po ang mga mata at isipan ni Briner ngayon. Sana'y huwag niyang malaman na ngayon ang araw ng aming kasal. Sana po'y walang aberya, walang gulo at maging maayos at mapayapa ang lahat para sa amin ng asawa ko. Ibigay mo na po sa amin ang araw na ito. Pagdating ko sa tapat ng pintuan ng simbahan habang dahan-dahang bumubukas ang malaking kahoy ng pintuan, grabe ang kabog sa dibdib ko. Luminga-linga muna ako ng mabilis sa labas ng simbahan para tingnan kung may kahinahinalang tao o motor na nakapark, pero wala naman. Nang magsimula na ako maglakad sa aisle, nakita ko si Andre sa dulo, nakatayo malapit sa altar kasama ang mga magulang niya. Nakasuot siya ng barong at nakatitig sa akin habang umiiyak. Doon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Salamat talaga sa Diyos, Papa Dudut, dahil naging napakatahimik at napakasolemn at napakaganda ng aming kasal sa loob ng simbahan.
Walang sumulpot na Briner, walang sumigaw ng pagtutol ng itanong ng pare sa harapan ng lahat kung may hahadlang ba sa aming pag-iisang dibdib. Ang bawat sandali ay napuno ng luha ng saya mula sa aming mga kapamilya at malalapit na kaibigan na nakasaksi sa 7 taon naming pinagdaanan. Sa wakas nang isuot namin ang singsing sa isa't isa at sabihing I do ay opisyal na akong naging asawa ni Andre at pakiramdam ko. Nakuha ko na ang pinakamalaking panalo sa buhay ko. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, sumakay na kami sa bridal car patungo sa reception venue. Ang napili naming venue pagkatapos ng kasal ay isang magandang resort. Ang resort na ito ay hindi lang basta lugar. Dahil doon nagtrabaho ang tito ni Andre bilang isa sa mga manager. Sinadya talaga namin na doon ganapin ang handaan para sa security naming dalawa. Habang nakaupo kami ni Andre sa pwesto ng mag-asawa sa reception, bumulong siya sa akin ng may malawak na ngiti. Sheena, huwag ka na mag-alala o mag-isip pa dyan. Kinausap na ni Tito ang lahat ng mga bouncer at security guards dito sa resort. Binigyan sila ng mahigpit na utos na huwag magpapapasok ng kahit na sinong taon na wala sa guest list. Lalo na si Briner. At sa totoo lang ay hindi naman alam ni Briner kung nasaan itong resort kaya safe na safe tayo. Napakasaya ng puso ko ng hapong yon, Papa Dudut. Nakikipagtawanan kami sa mga bisita. Sumasayaw at nag-i-enjoy sa mga pagkain habang pinapanood ang mga inihandang programa. Natapos ang buong araw ng walang nangyaring masama, walang gulo at walang sino mang tumutol sa kasal namin. Para kaming nakawala sa isang napakahabang hawla ng takot. Ngunit isang linggo ang nakalipas pagkatapos ng kasal habang masaya kaming nag-aayos ng mga natanggap namin regalo sa bahay. Nakatanggap kami ng isang tawag mula sa isang matalik na kaibigan na nakatira malapit sa lumang barangay ni Briner. Doon namin nalaman ang isang nakakagimbal na balita. Nalaman namin na noong mismong araw pala ng kasal namin, bandang tanghali nalaman din ni Briner sa kung paanong paraan ang tungkol sa nagaganap na seremonya. Sa tindi ng kanyang galit, selos at pagka-desperado na pumunta sa simbahan para mag-iskandalo, magwala at tutulan ang kasal namin. Tulad ng pagbabanta niya ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo nang walang helmet at walang pakialam sa kaligtasan niya. Dahil na rin siguro sa lakas ng emosyon at sa kalasingan, nagmamadali siyang nagpatakbo ng napakabilis. Pero bago pa man siya makarating sa kalsada patungo sa simbahan namin, nawalan siya ng kontrol sa manibela sa isang matalim na kurbada. Sobrang lakas ng pagkakabangga niya, Papa Dudut, dahil sumalpok siya ng diretsyo sa isang sementadong harang sa gilid ng daanan. Nadisgrasya siya ng maluba. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nagtamo siya ng matinding fracture o malalang bali sa kanyang mga paa dahil sa lakas ng impact ng pagkakahulog at pagkabangga niya. Isinugod siya kaagad sa ospital at doon siya nagpalipas ng mahabang panahon para magpagaling at maoperahan. Habang nakikinig ako sa balita, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting awa bilang tao. Pero may nanaig sa akin at sa amin ni Andre. Ang isipin na marahil ay yun na talaga ang paraan ng Panginoon para protektahan kami ng araw na yon. Ang pilayin at pigilan si Briner sa paggawa ng mas malaking kasalanan na pwedeng sumira sa buhay naming lahat. Hanggang sa yun na nga, Papa Dudut, 12 years na ang mabilis na lumipas simula ng magulong araw na yon sa plaza at noong araw ng aming kasal. Kung titignan ko ang sarili ko sa salamin ngayon ay hindi ko halos mapaniwalaan kung gaano kalayo na ang narating ng buhay ko. Ang mga takot, trauma at banta na akala ko noon ay habang buhay na magpapakulong sa akin sa lungkot, ngayon ay naging bahagi na lamang ng isang malayong nakaraan. Napatunayan ko sa sarili ko na kapag pinaubaya mo talaga sa Diyos ang hustisya at ang takbo ng buhay mo, siya mismo ang mag-aayos ng lahat sa tamang panahon. Kaya naman ngayon ay masayang masaya ako na ibahagi sa inyo na kami ni Andre ay binigyan ng 3 napakakulit na, napakatalino at napakagandang mga anak. Ang panganay namin na ipinagbuntis ko pa lamang noong huling beses
na magkausap kami ni Briner sa telepono ay isang malaking binata na ngayon. Siya ang naging lakas namin noong mga unang taon ng pagsasama namin. Ang dalawa naming sumunod ay talagang nagpapasigla at nagpapasaya sa aming tahanan araw-araw. Tuwing gabi kapag nakaupo kaming mag-asawa sa sofa habang pinapanood silang naglalaro at nag-aaway bati sa sala, hindi ko mapigil ang mapangiti at magpasalamat ng pabulong. Ironic nga, Papa Dudut, dahil si Andre na laking computer shop at dating amoy Dota, ngayon ay isang napakasipag, napakatapat at napaka-responsableng ama. Siya yung tipo ng tatay na kahit pagod galing sa trabaho, may oras pa rin makipag-asaran at makipaglaro sa mga bata. Tungkol naman kay Briner, tuluyan na kaming walang balita sa kanya. Balita ko na lang noon mula sa mga lumang kakilala sa probinsya na matapos siyang maoperahan at gumaling sa tinamunyang bali sa paa dahil sa aksidente, nagbago na rin ang takbo ng buhay niya. Siguro naging malaking gising sa kanya ang aksidente na yon. Na ang labis na galit at selos ay walang idudulot na mabuti kundi ang kapahamakan sa sarili niyang katawan. Hindi na siya kailanman nagtangkang mag-chat, tumawag o magpakita sa amin kahit na isang beses. At ako naman ay matagal ko na siyang pinatawad sa aking puso. Hindi dahil sa tamang ginawa niya kundi dahil ayaw ko nang magtira pa ng kahit na anong bigat o galit sa puso ko. Masarap mabuhay ng payapa. Sa ngayon ay meron kaming maliit ngunit napakasayang negosyo rito sa aming lugar. Magkatulong kami ni Andre sa pagpapatakbo nito. At ang kinikita namin ang siyang bumubuhay at nagpapaaral sa aming 3 anak. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut. Ang buhay ko ngayon ay simple lang, malayo sa karangyaan pero punong-puno ng kapayapaan, tiwala at totoong pagmamahal. Kaya naman bago ko tapusin ang aking liham, ay gusto ko lang po mag-iwan ng isang simpleng payo para sa lahat ng mga tagapakinig mo na baka nakakaranas ng katulad ng pinagdaanan ko noon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na puno ng panluloko, karahasan at pagmamanipula, huwag kang matakot na tumalikod at umalis. Huwag mong isipin na wala ng ibang lalaki o babae na magpapahalaga sa iyo. Ang pag-alis sa isang maling tao ay hindi tanda ng kahinaan kundi ito ay ang unang hakbang para buksan ang pintuan mo sa tamang tao na nilaan ng Diyos para sa iyo. Yung tao na rerespetuhin ka, aalagaan ka at ipaglalaban ka kahit sa harap ng patalim. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagpili at pagbasa ng aking kwento. Sana po'y nagbigay ito ng inspirasyon sa marami, pagpalain ka at ang inyong programa. Ang inyong tagapakinig, Sheena. Napakagiting at napakatapang ng pinamalas ni Sheena sa pagharap sa mga matinding unos ng kanyang nakaraan. Hindi madali ang pinagdaanan niya mula sa traumatic na panloloko at marahas na pagwawala ng kanyang unang pag-ibig hanggang sa takot na dulot ng banta para sa buhay at kaligtasan niya. Ang kanya pong kwento ay isang patunay ng tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano niya kayang magtiis sa isang nakakasirang relasyon, kundi sa lakas ng kanyang loob na tumalikod, magbago ng numero at magsimulang muli kapag niyurakan na ang kanyang dignidad. Karapat dapat siyang hangaan dahil hindi niya hinayaang ikulong siya sa takot at sa halip ay pinili niyang magtiwalang muli sa isang tao na katulad ni Andre na nagpatunay na may mga lalaki pa ring tapat, marespeto at handang tumayo bilang proteksyon sa kanilang minamahal. Para po sa isang katulad niya na nakabuo na ng isang tahimik at masayang pamilya, ang pinakamahalagang hakbang ngayon ay ang patuloy na pag-aalaga at kapayapaan na tinatamasa niya sa kasalukuyan ay kailangan niyang pag-ingatan. Kahit pa matagal nang lumipas sa mga banta at tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ng kanyang ex, hindi dapat mawala ang pagiging maingat para sa kaligtasan ng kanyang 3 mga anak. Mainam na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kanyang asawa tungkol sa anumang emosyonal na bakas ng trauma na baka paminsan-minsan ay sumasariwa pa rin sa kanyang isipan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.